Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa channel mo. Ako nga po pala ulit si Lynn ng Leyte. Nakapagbahagi na rin po ako ng mga karanasan dito sa channel mo, pero sa kwentong ito, hindi ko karanasan ang ibabahagi ko, kundi karanasan ng tatay ng nanay ko, si Lolo. Bago ko ibahagi ang karanasan na ito, ay nais ko lamang ipaalam na nagpaalam muna ako sa mama ko at klinaro muna ang lahat ng mga nangyari. Bagamat kabisado ko na ang kwentong ito dahil tuwing sumasapit ang kapestahan, ay talagang lagi ito ang bukang bibig ni Lolo ko, na mag-iingat at huwag magtitiwala sa mga tao na nang-iimbita ng mga piyesta, lalo pag hindi pa kabisado ang mga pagkatao nito. Dito na magsisimula ang kwento ng lolo ko at ng naging karanasan niya. Bali 4 na taong gulang ako noong namatay ang lolo ko, kaya hindi ko makakalimutan ang mga detalye ng kwentong ito. Para mas maging klaro at maramdaman nyo ay parang lolo ko mismo ang nagkikwento sa inyo. Ibabahagi ko ito sa point of view niya. Ako si Ingo, short for Domingo. Tunay kong pangalan ito. Panganay sa 4 na magkakapatid. Gusto kong ibahagi sa inyo ang karanasan ko patungkol sa mga kababalagan. Ipinanganak ako sa lugar ng Mindanao. Purong Espanyol ang aking mga magulang. Mista ang apelyido namin. Lumipat lamang kami ng Leyte dahil sa ibang kadahilanan. Siyempre, ibang kwento na yon. Bali noong lumipat kami sa Leyte ay dito na ako nagbinata at nakapag-asawa at nagkapamilya. Bali yung kwento kong ito ay noong kabinataan ko pa. Hindi pa nagaganap ang pangalawang digmaang pandaigdig noon. So bale, sobrang tagal na ng pangyayaring ito. May mga kapatid ako. 2 kaming lalaki at 2 babae. Tawagin na lamang natin ang isa kong kapatid na lalaki na si Esyo. At ang mga babae naman ay sina Tina at Talia. Mga tunay na palayaw nila ito. Kaming magkakapatid ang nakatoka sa lahat ng gawain sa bahay. Bawat isa ay may kanya-kanyang nakatokang gawain nun. Ang mga babae ay nasa loob ng bahay at kami mga lalaki naman ay sa labas. Mangunguha kami ng panggatong, mag-iigib ng tubig. Lahat ng tibod o tapayan sa Tagalog ay kailangan naming punuin muna ng tubig bago pa man kami gumala. Dapat ay matapos muna namin ang lahat ng nakatoka naming mga gawain. Dahil kung hindi, nako, mabigat na parusa ang nakaabang sa amin. Ganito ang batas ng mga Espanyol sa loob at labas man ng tahanan. Sobrang higpit nun. Isang araw, dumaan sa bahay namin ang pinsan ko na tawagin na lamang nating si Julio. Isa sa pinakamalapit kong pinsan at masasabi kong best friend in crime. Halos lahat ng kalokohan ay kasabat ko itong si Julio nun. Magkaidaran lamang kami nito kaya magkasundo talaga kami sa lahat ng aspeto. Sinabi sa akin ni Julio, "Uy Ingo, may piyestahan na." Tawagin na lamang natin yung baryo na pupunta namin na Baryo Bako. Hindi ko papangalanan ng baryong ito sa pagrespeto na rin sa mga nakatira doon dahil napakalaki na ng iniunlad ng lugar na ito ngayon. Pero sakop pa rin ito ng bayan kung saan kami nakatira. "Baka gusto mong sumama, Ingo?" "Nako Julio, marami pa kaming gawaing kailangang tapusin eh." "Hindi pa naman yun yung araw ng piyesta eh. Sa isang araw pa, Ingo. Naimbitahan ako ng kaibigan ko. Sayawan yun. Sama mo na rin yung mga kapatid mo para marami tayo." Sige Julio. Magpapaalam muna ako kila nanay at tatay ha. Sige Ingo. Dadaanan ko na lang kayo dito ha.
Mga hapon dito, sagot ni Julio. Pagdating ng mga magulang ko ng hapon, galing sa bayan ng mga yon, magsasaka mga magulang ko at mananabo ng mga gulay. May sarili kasi kaming saka na siyang kinukuhanan namin ng pinagkakakitaan dahil sa mga pananim na sari-saring gulay, at yun din ang binebenta sa tabo nun. Yung tabo po ay araw ng bentahan sa palengke kung saan napakaraming tao ang dumadayo para mamili. Tay, Nay, pwede ba kaming sumama kay Julio sa fiestahan sa baryo Bako? Sasama ko na rin sina Tina at Talia. May sayawan daw bukas dun sa baryo eh. Ha? Baryo Bako anak? Di ba malayo-layo yung lugar na yon? At saka wala tayong mga kamag-anak dun Bakit kayo pupunta dun? Inimbitahan po kasi si Julio ng isa niyang kaibigan na pumunta dun para makifiesta. Sa totoo lang Sir Seth, hindi pa nakakapunta doon ang mga magulang ko dahil puro lamang sa bayan at saka ng kanilang pinupuntahan. Kaya napaisip si tatay nun. Sige. Pero kayo lang ba yung kasama? Hindi ko alam tay. Basta sinabihan lang kami ni Julio na sumama sa kanya. Bukas yun, sayawan. Siyempre sa araw din po ng fiestahan. Sige, kayo bahala. Basta mag-iingat kayo dun Huwag basta-basta sasama ng kani-kanino lang. Baka may mga siraulong may hindi maganda yung pakay sa inyo. Lalo na yung mga kapatid mo, mga babae pa naman yan. Naku tay, ako na yung bahala. Kilala niyo naman si Julio, mapagkakatiwalaan naman siya, di ba? Siguro, kilala niya ng lubusan yung kaibigan niya. Kinabukasan ng hapon, pagkatapos ng gawaing bahay ay dumating si Julio. Kasama niya palang iba pa namin mga pinsan na magkapatid na tawagin na lamang nating si Pinang at Bining. Masaya to, marami tayo. Tiyak na mag-i-enjoy tayo sa sayawan. Dito na nagsimula na kaming maglakad dahil nung mga panahong ito, hindi uso mga dimaki ng sasakyan. Kalabaw o kabayo ang sasakyan at talagang lakad lamang kung wala ng ibang paraan para makarating sa paroroonan. 3 oras ang nilakbay namin bago namin marating ang barangay. Dito na namin narinig ang tugtugan. Napakarami na ring tao sa daanan. Kaya naman sinabihan ko sila Tina at Talia na huwag hihiwalay sa akin kahit anong mangyari. Sumagot naman itong si Pinang na, "Naku Manong Ingo, ginawa mo namang mga paslit yung mga kapatid mo. Mga dalaga na yan. Alam na nila kung anong gagawin. Paano yan kung may manligaw lagi ka namang nakabantay?" Sumagot naman si Julio, "Ay naku Ingo, hayaan mo na. Dito lang naman tayo sa loob ng sayawan Hindi naman naalis yung mga kapatid mo." Naku syempre kailangan kong bantayan yung mga kapatid ko Ipinagkatiwala sa akin nila Itay yan. O siya sige, doon lang naman sila sa kabilang pwesto Nung kapanahunan kasi Sir Seth, siguro sa mga tagapakinig na nakaabot nito, magkahiwalay ang pwesto ng mga lalaki at babae sa mga sayawan at sa kahit anong pagdarausan. Maya-maya ay may tumawag na kay Julio. Isa itong matangkad at may matipunong pangangatawan na lalaki. Katamtaman ang kulay ng balat. Masasabi ko talaga na may itsura ito. Kaya nakaramdam ako ng pangliliit kahit maputi ako. Iba talaga yung dating ng kaibigan ni Julio. Matikas. Nagsalita ito na, "O Julio, buti at dumating kayo." Habang nakatitig dito kay Pinang, "May mga kasama pa kayo "Oh, ikaw pala yan Berting." "Berting, ito pala yung mga pinsan ko. Ingo, Tina, Talia, Bining at Pinang." Pagpapakilala sa amin ni Julio. "Maganda yan at marami tayo." Wika naman ni Berting noon. "Bukas bumalik kayo. Punta kayo sa bahay at marami kaming inihanda." Masaya ako at may nakilala kaming bagong kaibigan. Unang beses pa lamang naming makapunta sa lugar na yun kaya in-enjoy namin ang gabi sa may sayawan at may pakain pang barangay sa mismong sayawan na yon. Kaya hindi kami nagutom
at hindi naman ako naghinala sa kaibigan ni Julio na si Berting na may kakaiba pala dito gawa ng magaling makisama Kaswal, masiyahin, palakwento. Matinik din pagdating sa mga babae. Ang nahahalata ko lang, parang nagkakagusto ito sa pinsan namin na si Pinang dahil palagi itong nakatitig at tinatanong sa amin kung ano ang pagkatao ni Pinang nun. Kung may nobyo na ba ito? Kung ilang taon na ito? Yung tipong kinakabis ang pagkatao ni Pinang. Kaya kami naman bilang mga binata ay alam naman namin at wala namang problema dahil dalaga naman ito. Hanggang sa itong si Berting, palaging pinipilit ng sayaw si Pinang. Mapa-sweet music man, na talagang nagpapahiwatig ito na may gusto siya dito. Kami naman bilang mga lalaki dahil nasa kabilang side kami at sa kabila naman ng mga babae. Hindi ko alam kung anong kanilang pinapag-uusapan tuwing pinupulot ng sayaw si Pinang ni Berting. Palagi silang nagkikwentuhan habang sumasayaw silang dalawa. Julio, siguro nagustuhan ni Berting itong si Pinang, no? Tingnan mo naman kung titigan at kausapin ni Berting, Napakaseryoso. Habang nakatanaw sa kanila na sumasayaw nun. Naku Ingo, tayo na lang yung wala kung mangyari yan na magkatuluyan sila. Itong si Berting, matinik yan sa mga babae. Tingnan mo naman ang lakas ng dating, Julio, wala pa yun sa isip ko. Yung ligaw-ligaw na yan. Saka na pag may sarili na akong bahay. Sabay tawa ng malakas nun. Sa bagay, mas maigi na yung handa kaysa magpadalos-dalos dahil mahirap na. Nang matapos ang sayawan, magsisiuwian na sana kami nang nagpahabol itong si Berting na, Julio, Ingo, bumalik kayo bukas Isama niyo ulit sila. Habang nakanguso kay Pinang nun. Oo ba? Si Pinang parang kinikilig pa dahil may pahiya-hiya pang tumitingin kay Berting. Umauna na ako sa inyo at marami pa akong gagawin sa amin. Sige Berting, palalim na rin yung gabi. Sagot namin nun. Habang nasa daan naman ay nagsabi naman si Tina kay Pinang na parang nahulog na nga ito kay Berting. Sabay tawa at hawak sa braso ni Pinang. Tinanong ni Tina si Pinang kung anong pinag-uusapan nila ni Berting nun. Matagal silang nagkausap. Pero ang sinagot ni Pinang wala o mano. Hindi mo lang nagsabi na manliligaw sa'yo? Pangungulit ni Tina kay Pinang. Ay naku Tina, wala nga. Sagot naman ni Pinang habang kinikilig pa pero hindi pinapahalata yon. Kung sakaling manligaw yang si Berting sa'yo, talagang napakaswerte mo. Mabait na at makisig pa. Habang kinukurot-kurot pa ni Tina si Pinang sa tagiliran. Ligaw agad kakilala pa nga lang sa tao, ligaw agad. Sabi ni Pinang. Naku Pinang, nasa tamang edad ka naman kaya magpaligaw ka na. O paano pala bukas? Maaga ba tayo? Sa sobrang layo ba naman ang lugar nila Berting, dapat maaga tayo para hindi masyadong mainit Sige, dadaanan ko kayo ulit bukas 7:00 ng umaga. Sumunod na araw ay tinanong ko si tatay noon kung may lakad sila ni inay. Meron naman at pupunta sila sa may sakahan at maglalagay sila ng mga pataba sa gabi noon. Bakit mo natanong anak? Naimbitahan pulit kami na pumunta sa fiesta mamaya sa kaibigan ni Julio. Oh, di ba galing na kayo dun kagabi? Opo tay, bisperas pa lang kahapon. Sasayawan kami pumunta. Ngayon po yung fiesta. Tapusin niyo muna yung mga gawaing bahay bago kayo magsilayas Magluto muna kayo ng pananghalian at uuwi kami mamaya ng nanay niyo. Sige po tay. Sobrang tuwa naman ito mga kapatid ko dahil nga makakapunta ulit kami sa fiestahan. Maya-maya ay dumating itong si Julio. Nakapamada pa talaga ang buhok. Kasama nito si Pinang pero hindi nakasama si Bining dahil hindi raw pinayagan ng magulang. May trabaho pa ito sa bukid nun. Nung magsimula na kaming maglakad, marami kaming mga tanong kay Julio patungkol kay Berting.
kung saan niya ito nakilala, kung palagian ba itong pumupunta doon sa lugar nila Berting. Sumagot naman itong si Julio na nagkakilala sila ni Berting sa panggagapas ng palay sa kabilang baryo. Palagi umano itong si Berting na nakikiano ng palay kung may mga anihan at kahit doon sa may sakahan ay nakikiani din ito. Kaya doon sila nagkakilala. Mabait umano si Berting. Mabilis nakapagpalagay ng loob sila ni Julio dahil makwento ito at magaling makasalamuha sa mga tao. Kaya naging kaibigan niya rin. Pero ni minsan umano ay hindi pa siya nakakapunta sa bahay nito. Alam niya lang kung saan ang lugar. At una pa lamang din siyang nakapunta sa lugar nila kagabi. Doon sa sayawan na yon. Akala ko alam mo yung bahay nila eh. So paano natin mahanap yung bahay nila Berting? Hindi ka pala nakapunta sa kanila. Hayaan mo, ipagtatanong na lang natin sa mga tagalugar. Nakakahiya na mamiyesta tayo pero hindi pala alam yung bahay. E di sana tinanong natin kagabi no? Sagot naman ni Julio ay nakalimutan niyang itanong kay Berting yon. Nawala umano sa isipan niya. Nang dumating na kami sa baryo Bako, nagtanong si Julio sa bahay na malapit sa may sayawan kung kilala ba nila si Berting. Tapos ay sinabi nito ang apelyido. May isang lalaki na lumingon doon. Mga siguro ay nasa 40 ng edad. Bakit Idoy? Kaano-ano niyo ba si Berting? Idoy po yung tawag ng mga nakakatanda sa mga nakababatang lalaki. Sumagot naman si Julio na kaibigan niya nga ito at iniimbitahan kami sa may fiesta. Hindi pa kasi ako nakakapunta po sa bahay nila eh. Nako, sigurado po kayo na doon ang punta nyo? Tanong ng malaking mama kay Julio. Tahimik lamang kami noon at nasa gilid lamang ng bakod at sobrang nahihiya na. Opo, doon po talaga kami pupunta. Mag-iingat kayo ha. Hindi niyo pa ata kilala yung kaibigan yung si Berting eh. Lalo na yung pamilya niya. Ay, kilala ko po si Berting. Mabait naman po ito makitungo sa amin. Ganun ba? O kayo ang bahala. Basta mag-iingat na lang kayo ha. Magmasid-masid kayo sa mga ihahain sa inyo. Pabulong pa rin na sinasabi nito. Pero dinig naman namin kung ano ang sinasabi ng mama kay Julio. Nakikita niyong sangang daan na yan. Sa may dulo ng simbahan, may sangang daan doon. Kumaliwa kayo doon. Doon sa liblib ay may 3 kabahayan. Magkakalapit yun. Yung nasa kaliwang bahay na makikita nyo, nandun yung bahay ni Berting. Basta mag-iingat kayo ha. Pahabol na sabi ng mama sa amin noon. Sige po, maraming salamat po. O siya, sige. May gagawin pa ako. Oh, nga pala, pasok muna kayo at kumain. Nakangiti na sabi naman ng mama sa amin. Kami naman sumagot ng nahihiya. Maraming salamat po pero kailangan na namin pumunta sa bahay nila Berting eh. Ganon. Bago ito tumalikod sa amin, nagsabi pa ito na, kung may kakaiba kayong mapansin sa kapaligiran nyo ha, huwag kayong magdalawang isip na lumabas agad ng bahay at umalis. Huwag kayong basta-basta kakain ng mga ihahain sa inyo. Lalo na kung hindi nyo ganun kakabisado yung mga karne ha. Huwag kayong iinom ng nakakalasing o kahit anong iaalok sa inyo. Magmasid muna kayo. Tandaan niyo yung mga paalala ko sa inyo. Pabulong pa rin na sabi sa amin ng mama noon. Habang paalis kami ay nakita ko pa na nakatingin ang mama sa amin na para bang nag-aalala ito. Kaya naman nakaramdam ako ng hindi maganda sa pupuntahan namin noon. Kitang-kita ko naman kay Pinang na masaya ito. Excited na naglalakad papunta sa bahay nila Berting. Habang patungo kami sa bahay nila, binulungan ko si Isyo na huwag agad-agad kakain sa kung anumang ihahain nila Berting, na makiramdam muna kami sa paligid.
Hindi ko naman pagsabihan sila Tina at Talia dahil nasa unahan nito. Nakasunod kay Pinang at Julio. Nang malapit na kami sa bahay nila, nakita na namin si Berting haba nasa daan pa lang kami. May bitbit itong palangga ng stainless na malaki at tila punong-puno ito ng laman na hindi ko pa nakikita kung ano dahil medyo malayo pa kami nun. Biglang sumipol si Julio kay Berting. Lumingon naman ito sa amin agad-agad. Na makita namin ng malapitan. Aba, wala pa itong pangitaas na damit at may mga dugo pa sa katawan na aakalain mong naligo sa dugo nun. Napahinto naman kami ni Esyo. Tiningnan ko sa mata ang kapatid ko. Tila naman naiintindihan ni Isyo ang ibig kong sabihin. Nang makalapit na kami kay Berting at ngumisi ito sa amin ng napakatamis na para bang nananabik na makita kami ulit. Sumimpleng titig ito kay Pinang na namumula naman na hindi ko alam kung sa haba lang ba ng aming lakaran nun o sadyang kinikilig ito na makita si Berting. Hoy pare, buti naman at pumunta kayo. Sobrang saya ko at pumunta kayo dito ah. Hali kayo, may mga luto na kaming mga ulam. Teka lang at tatawagin ko yung mga magulang ko. Nay, tay, ito pala yung mga kaibigan ko na taga-kabilang baryo. Si Julio. Nakilala ko naman siya nung nagagapas ako ng mga palay. Ito si Pinang, pinsan nila. Si Ingo, Tina, Talia at Isyo naman magkakapatid. Nakilala ko sila kagabi lang dun sa may sayawan. Inimbitahan ko sila na pumunta dito sa bahay para kahit papano makilala niyo mga bago kong kaibigan. Pahayag ni Berting sa mga magulang niya na hindi naman mawala-wala ang mga ngiti sa kanilang mga labi habang tinitingnan kami isa-isa. Salamat naman at pinaunlakan niyo ang imbita ng anak ko. Sabi ng nanay ni Berting habang ang tatay naman ay nakangisi pa rin na nakatingin sa amin. O siya, uswag! Yung uswag po ay salitang waray-waray nang ibig sabihin ay pasok kayo sa tahanan. Nagpasalamat naman kami sa mga magulang ni Berting noon. Bungalow style ang bahay nila Berting pero nakaiwalay ang kusina. Nasa may likod ito ng kanilang tahanan. At ang palikuran naman ay nakadugtong sa may kusina sa labas. Ang loob naman ay may sala at parang kusina pero lamesa lamang ang laman. Ang mga kagamitan sa kusina nasa likod. Kumbaga lahat ng kagamitan ay nasa may dirty kitchen. Tapos medyo nakaangat ang kanilang kwarto at may silong ito. Tapos doon sa parang kusina nila, may taas doon na parang lagay ng mga gamit na hindi ko alam kung ano. Hindi ko kasi makita dahil para itong kisame, pero kawayan lamang ang saig nun. Dito ko napansin na medyo malansa ang loob ng bahay. Hindi naman sa pag-iinarte pero isa ko sa mga tao na ayaw nang maamoy ang loob ng bahay. Tinuruan kasi kami ng mga magulang ko sa kalinisan, mapakatawan man o kapaligiran kaya medyo napag-isip-isip ko na ano ba tong pamilya ni Berting? Hindi ba malunong maglinis? Yun ang tumatakbo sa isip ko. Pero napapaisip din ako na baka sa mga karni lamang na inihahanda nila. Pero iba talagang nalalangap kong amoy nun. Malansa na malambot na mabantot na ewan. Basta masangsang sa ilong. Maya-maya ay naghain na si Berting ng mga ulam at kanin. Ako naman ay hindi ko muna pinansin ang mga inihain na ulam at ang una kong ginawa ay nagtanong muna ako kay Berting kung nasaan ba ang kanilang hugasan gawa ng maghuhugas muna ako ng kamay. Sabi naman ito ay nasa likod sa kusina. Diretso lang daw ako at makikita ko kaagad yun pagpasok ko. Bago ako magtungo sa may likuran, tinanong ko muna ang mga kasama ko kung sino ang sasama sa aking maghugas ng kamay para makakain na kami. Sumama silang lahat, maliban lamang kay Pinang, na parang may gustong sabihin kay Berting kaya iniwan na lamang namin silang dalawa. Nung makapasok kami sa kusina,
Nagulat pa kami at nakakita kami ng sobrang napakalaking mga kaldero. Mga kawa na punong-puno po talaga ng mga handa nila. May pansit, dinuguan, minudo, at kung ano-ano pa. Sabi ko pa nga marami silang kinatay siguro kasi sobrang dami ng mga ulam na nasa lutuan eh. Nang makarating kami sa may hugasan, napansin namin na may kortina sa gilid nun. Parang may isang silid pa doon. Iniisip ko na palikuran siguro kaya sinilip ko muna dahil hindi kami kasya sa may lababo kung magsasabay-sabay kaming maghugas ng kamay. Nung sinilip ko ito, nagtaka ako kung bakit napakaraming mga tinalian silang mga pusa sa loob nun. Lahat magkakakulay. Puro itim. Kahit papano ay nanindig ang mga balahibo ko nang tumingin ng mga ito sa akin dahil hindi sila nag-iingay. Di ba dapat ngumingaw yung mga pusa na yon? Pero wala silang kaingay-ingay. Kaya dito na ako kinabahan nun. Tinawag ko si Julio at Esyo at pinakita ko sa kanila ang mga nakita ko sa loob ng silid na yon. Julio, natural lang ba yan sa mga pusa na itinali? Napatawa naman si Julio sa tanong ko. Sabi niya, baka tinalian para hindi manggulo. Siyempre kakainin na mga inyong mga ulam. Pero bakit walang ingay, Julio? Abay malay ko. Julio, masama yung hinala ko sa pamilya ng kaibigan mo ha. Ni isang santo wala sila sa loob ng bahay. Tapos hindi pa magandang amoy. Hindi ko alam kung dugyot lang sila o baka sa mga kinatay nila. Uy, Ingo. Manahimik ka't baka marinig ka ng pamilya ni Berting. Nakakahiya oh. Teka, bakit parang tayo lang ata yung bisita ni Berting? Parang wala akong ibang napapansin ng mga tao maliban sa kabilang bahay ah. May mga tao na dun. Marami sa labas na nakaupo, nakasquat pa. Puro mga kalalakihan na walang mga damit. Nakasampay lang sa balikat. Ang isa pa kasi sa pinagtataka ko, Sir Seth, yung mga lalaking walang damit na yon. Napansin ko lang na nakatingin dito sa bahay nila Berting simula nang dumating kami. Sabi naman ni Julio, napakarami ko umanong napapansin. Tara na, nagugutom na talaga ako. Tanghali na oh. Kaya naman bumalik na kami doon sa loob at umupo sa may lamesa. Sila Pinang naman at Berting ay magkatabi ng nakaupo at may nakahain na pagkain sa plato ni Pinang. Sumusubo na itong si Pinang nang makita namin kaya naman nagsandok na rin kami ng pagkain nun. Nung maglalagay na ako ng dinuguan, napansin ko na sobrang pula pa ng sabaw at medyo malabnaw. Parang presko pang dugo nun. Nang makita ko ito ay nanlaki ang mga mata ko. Tiningnan ko ang mga kapatid ko at si Julio para ipaalam sa kanilang napansin ko nun. Maya-maya ay sinabi ni Berting na kukuha lamang siya ng maiinom at tumayo na ito. Nung makita kong nakalabas na si Berting ay bumulong ako kay Tina na siyang katabi ko. Kung may napapansin ba din sila na parang hindi pa luto ang dinuguan. Bumulong naman ito pabalik sa akin at sabi niya, nasusuka na daw siya dahil naamoy niya ang ulam na malansa nun. Sinenyasan ko naman ang iba na huwag kumain pero itong si Pinang ay nakakain na at napahinto nang mapansin na nagbubulungan kami nun. Tinanong niya kami ng pabulong kung bakit at ano ang problema. Itinuro naman ni Talia kay Pinang ang ulam. O bakit? Wala namang kakaiba. Masarap nga eh. Dito kami nagtaka kay Pinang. Tanong namin na may pagtataka kung bakit kami lamang ang nakakakita at nakakaamoy sa mga putahing nakahain sa amin nun. Siniko naman ako ni Tinang nun at sinabi na umalis na kami sa bahay na yon. Masama na umano ang pakiramdam niya.
Sinabi ko kay Julio na umalis na lamang kami. Hindi pa nga ako natatapos magsalita. May nahulog na isang hilaw na karne. Galing sa taas nun. Di ba sabi ko, may parang kisame na kawayan sa taas ng kusina nila. Noong tinitigan namin kung anong karne ang nalaglag galing sa taas nun, nanlaki ang mga mata namin nang makita na daliri ito. Maputlang maputla na ang kulay ng daliri. Dito kami nagulat at muntik ng masuka. Kahit si Pinang na kumakain ay sobrang gulat na gulat at namutla nang makita ang daliri na nalaglag galing sa may itaas. Sabay-sabay kaming nagsitayuan. Mabilis na lumabas ng bahay. Walang paalam sa may-hari ng bahay at kahit kay Berting ay hindi na rin kami nakapagpaalam. Takot na kami noon. Etong si Berting ay pasigaw na tinatanong kami kung saan kami papunta. Kahit si Julio na matalik na kaibigan ay hindi niya ito sinagot. Dire-diretso na kaming tumakbo palabas sa lugar nila. Napapamura na lamang itong si Esyo at sinabi na mga aswang pala talaga yung pamilya ni Berting. Ang buong akala namin ay mabait ang mga yon. Pakitang tao lamang pala. Baka mamaya pag nakakain tayo at makapag-inom, tayo naman yung gawing pagkain ng mga yan. Si Pinang naman na nakakain ay namumutla na ito. Parang masusuka na. Ang masama, nakakain ito ng mga handa nila. Nung makalabas na kami sa lugar nila Berting ay pinaupo pa namin itong si Pinang sa tabi ng kalsada. Tinatanong kung kaya pa ba nitong maglakad kasi kung hindi, pwede namang magpahinga muna kami at mataas pa naman ang araw. Katangiliang tapat yon. Yung gutom namin na wala lahat ng matuklasan namin ng mga aswang palang pamilya ni Berting. Buti na lang talaga hindi tayo nakakain. Ano Pinang? Kamusta yung pakiramdam mo? Kung gusto mong sumuka, isuka mo yan. Kung pwede, dukutin mo yung lalamunan mo para mailabas mo lahat ng kinain mo eh. Sinubukan mong sumuka ni Pinang. Kahit dinukot sa loob ang lalamunan, ay para bang ayaw pa rin ito makasuka. Kaya napagdesisyonan na lamang namin na umuwi na. Kamot-ulong napapaisip itong si Julio kung bakit hindi man lamang niya napansin na may kakaiba dito kay Berting. Kaya pala hindi nakikita pag nakikipag-inuman kami pagkatapos ng anihan. Hindi pala makakain ng pagkain normal yung hayop na yan. Ni minsan hindi ko pinag-isipan ng masama si Berting dahil nga maayos talagang makitungo eh. Naimbitahan pa talaga tayo sa fiesta sa kanila. Nang makarating kami sa aming barangay, doon na lang kami kumain kina Julio dahil may dala mga magulang niya galing palengke na isdang kilawin at para kahit papano ay magkaroon ng laman ng aming sikmura. Si Pinang naman ay dumiretso na ito nung uwi sa bahay. Nanlalambot na mano ang katawan niya. Siguro sa takot at pagod sa kakatakbo at lakad pa uwi sa amin noon. Sinabihan ko naman sila Tina at Talia na ihatid sa kanilang bahay si Pinang. Dumiretso naman ang uwi ito mga kapatid ko ng mga babae dahil marami pa silang gagawin sa bahay. Kaya kami ang nagpaiwan na lamang ni Esyo noon. Mabuti na lang at manunuba itong tiyuhin ko na ama naman ni Julio. Hinaya kami na mag-inuman na lamang sa kanila. May pulutan na mano-mano na isda noon. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa na makipag-inuman. Sumapit ang gabi. Dumaan si Itay at siguro nasabi na rin nila Tina na naroroon nga kami kila Julio. Pumunta si tatay doon para silipin kami ni Esyo. Umalis naman kaagad ito pagkatapos inumin ng isang tagay. Pagkatapos nyo dyan, Ingo, Esyo umuwi na kayo. Opo, tay. Siguro ay 8:00 na rin ng gabi noon. Medyo lasing na rin kami nang may marinig kaming huni ng ibon. Tunog kikik yun. Ewan ko ba at ano ang pumasok sa isipan ng kapatid ko. Sinabihan ba naman ang humuhuni? Huwag ka maingay dyan.
Bad trip kami ngayon ha. Hindi na nga kami nakakain na maayos sa pestahan eh. Wala pang bring home, wala pang inom. Mamaya ikaw yung gawin naming pulutan eh. Hoy Esyo, tumigil ka dyan. Mamaya aswang yan eh. Sumagot naman si Julio na wag lang talagang subukan dahil tatadtarin niya umano ito ng itak na nasa tagiliran lamang ng dingding nun. Bagong hasa pa naman umano yon. Sabay kaming nagtawanan nang biglang may nalaglag sa bubungan nila Julio. Malakas yon at ang akala pa namin ay may nalaglag na bunga ng niyog dahil sa likod ng bahay nila Julio ay may puno ng niyog doon na tinutubaan ng tiyo. Pero nagtataka ang tiyuhin ko kung bakit may malalaglag gawa ng nakadistansya naman ito sa bahay. Kaya naman sa sobrang pagtataka at para malaman na rin namin kung ano ang nalaglag sa may bubong, lumabas kaming tatlo. Ang tiyuhin ko, si Julio na may dala pang itak at ako na may dala namang ilawan. Nang marating namin ang likuran nila Julio, aba, may nakita kaming isang sako doon. Nagtanong naman ang tiyuhin ko kung paano napunta doon ang sako at ano ang laman nito. Nang sinilip namin ang laman nito, napasigaw na lamang kami at napamura. Dahil isang buong hita yon ng isang tao. Buong hita talaga yon. Ibinuhos ito ng tiyuhin ko para makita namin ang kabuuan. At dahil sa nilikha naming ingay ay lumabas na rin si Esyo at asawa ng tiyuhin ko. Natataranta itong nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinigawan ito ng tiyuhin ko na wag titingnan at pumasok na lamang ng bahay. Itong si Esyo naman, gawa ng dahil sa kalasingan o takot, hindi na malayang napaihina ito sa kanyang pantalon. Ang ginawa namin nila Julio at tiyuhin ay inilibing na lamang ang hita ng tao na yon kasi baka mapagbintangan pa kami na nakapatay kung malaman ito ng mga kapitbahay. Nilagyan ito ng abo ni tiyuhin bago ilibing kasama ang sako na pinaglagyan ng hita na yon. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay hindi kami nakauwi. Doon na muna kami nagpalipas ng gabi sa bahay nila Julio at itinigil na rin namin ang inuman. Ikinuwento din namin sa tiyuhin namin ang naranasan namin nung pumunta kami sa fiestahan dito sa kaibigan ni Julio. At dito, sinabi ng tiyuhin ko na, "Bakit doon pa kayo pumunta? Eh mga bantugan pa naman na marami dong naniniramang aswang. Pamilya. Kung nalaman ko lang kung saan kayo pupunta, edi sana naabisuhan ko kayo. Ito naman kasing si Julio, hindi nagpapaalam kung saan-saan nakakaabot ah. Hoy bata, simula ngayon magtanda ka na ah. Hindi mo alam kung sino-sino lang yung kinakaibigan mo." Sermon ni tiyuhin sa kanyang anak nun. Kinaumagahan ay dito na kami nakauwi ni Esyo. Pinagalitan kami ni tatay kung bakit daw hindi kami umuwi kagabi. Hindi umano makatulog si nanay kakahintay sa amin nun. "Pasensya na po tay, di na kami pinauwi ni tiyo. Gabi na raw. Doon na lang daw kami magpalipas ng gabi sa kanila." "Naku yan talagang si Tomas. Pag nakahanap ng kainuman halos wala nang bukas kung makipag-inuman. Kahit abutin ng umaga ay walang pakialam. Sa susunod huwag na kayong makikipag-inuman sa ibang bahay. Kung pwede dito na lang sa bahay at kahit papano alam namin ng nanay ko kung anong ginagawa nyo. Mamaya mapahama pa kayo kung saan-saan kayo makarating." Simula ng pangyayaring yon, ni minsan na hindi na kami dumadayo ng piyestahan at hindi rin namin ito'y kinikwento sa mga magulang ko dahil siguradong mapaparusahan naman kami ng mga kapatid ko. Kaya inilihim ko na lamang ito. Kahit hanggang sa pumanaw na lamang ang mga magulang ko. Pero magpaganon pa man ay pinapaalala ko sa mga anak at mga apo ko na huwag basta-bastang magtitiwala ng kahit kanino. Lalo na pag hindi pa kilalang lubusan. Kailangang maging mapagmatiyag at alamin kung may kahina-hinala ba ang mga taong nakakasalamuha.
So bali yun po yung kwento ni Lolo Sir Seth. Sa mga magtatanong naman kung anong nangyari kay Pinang, ayon naman kay Lolo Ingo, nung tanungin namin kung ano nga ang nangyari sa pinsan niya, pagkatapos makakain ng handa sa may fiestahan kila Berting, ayon kay Lolo Ingo, noong naihatid ito nila Tina at Talia sa bahay nila, sinabi itong ni Pinang na magpapahinga na siya at sobrang nanlalata umano siya noon. Simula noon ay hindi na nila nakitang lumabas pa ng bahay si Pinang. Pag tinatanong naman nila mga magulang ni Pinang na tiyahin ng Lolo Ingo, sinasabi lagi na nasa loob lamang ng kwarto at ayaw lumabas. Lalo na umano kapag araw noon. Palagi itong nangihina. Kahit ipatingin sa doktor ay wala namang nakikitang sakit. Iuwi na lamang nila ito sa bahay, na palaging nakatalukbong ng tela sa mukha kasi dinadahilan nitong nasisilaw daw siya sa araw. Masakit sa mata. Pagkalipas ng ilang linggo, dito na sinabi nila Lolo Ingo sa mga magulang ni Pinang kung anong nangyari. Nung una ay ayaw pa sana nilang ikwento dahil ayaw nilang masisi. Gawa ng silang kasama ni Pinang sa festahan. Naglakas loob lamang sila dahil sa sobra na ring pag-aalala kay Pinang noon. Kaya ipinagtapat nila ito sa mga magulang ni Pinang. Itong si Bining naman na nakakatanda ni Pinang ay hindi rin naman nagkwento dahil wala naman itong alam sa buong pangyayari. Hindi naman kasi ito nakasama. Doon na pagtanto ng mga magulang na baka nga nayanggaw itong si Pinang dahil siya lang naman ang nakakain ng handa nila Berting. Dahil sa mga nalaman ng mga magulang ni Pinang, dali-dali itong naghanap ng magaling na manggagamot para patingnan ng anak nila kung ano talagang nangyari sa kanya. Simula nang may dumating na manggagamot sa bahay nila Pinang, ilang araw lang ay lumipat na sila ng tirahan. Medyo malayo ito sa baryo nila Lolo Ingo. Ni minsan ay hindi rin ikinikwento ng mga magulang ni Pinang kung anong resulta ng pagpapatingin sa mga gamot. Dahil bigla na lamang nag-alsa balutan ng mga yon. Ultimong yung sakahan nila Pinang ay iniwan na lamang ng hindi alam ang dahilan. Simula nga noon ay hindi na nila nalaman kung ano ang nangyari kay Pinang. Makalipas sa maraming taon, nagulat sila Lolo Ingo pati na rin ang pamilya ni Lolo Julio. Bigla na lang bumalik si Pinang sa barangay nila. May mga anak na itong dalawa, pero wala silang nakita na may kasama itong asawa. Nung makita ni Lolo Ingo ang mga anak ni Pinang, may pagkahawig ito kay Berting. Kaya napag-isip-isip nila Lolo Ingo na baka nga niyanggaw itong si Pinang para magkatuluyan sila. Hindi naman matanong nila Lolo Ingo si Pinang kung sino ang kanyang napangasawa dahil nahihiya nga sila noon. At noong mga panahon na yon, sina Lolo Ingo ay may sarili na ring mga pamilya. Nung makausap nila si Pinang ay maayos naman daw nila itong nakakausap. Normal magsalita kahit sa mga kilos nito. Kaya wala sa hinala nila Lolo kung ano talagang nangyari kay Pinang. Alam niyo ba Sir Seth, taong 2022, namatay itong si Pinang. Sobrang tanda na talaga. Mahigit 100 taon ang edad nito noong pumanaw. Nauna pa sila Lolo Ingo na pumanaw sa edad na 72 at nauna namang namatay sila Lolo Julio sa edad na 86. At yung kapatid ni Ingo na si Lolo Isyo, pumanaw ito ng medyo maaga-aga dahil inatake ito sa puso. Bali naging American citizen itong si Lolo Isyo dahil inampun ito ng mga Amerikano nung ginawa itong espiya sa ikalawang digmaan. Ang akala nga nila Lolo Ingo ay napatay itong si Lolo Isyo nung ikalawang digmaan pero noong ika-9 na taon ng pagpapadasal nila kay Lolo, bigla na lamang itong umuwi ng Pilipinas at bumalik sa lugar nila Lolo. Kaya nagkaiyakan sila at nagpasalamat sa Panginoon. Pagkalipas nga ng ilang taon, nagkaasawa din naman itong si Lolo Isyo. Nagkaanak, pero inatake ito sa puso at namatay. So yun nga, sa kanilang magkakapatid at magpipinsan,
itong si Pinang lang ang napakahaba ng buhay. Akalain mong mahigit 100 taon ang inabot ng buhay niya. Alam mo sir, nung makita ko itong si Lola Pinang ay parang hindi nahalata na 100 taon na dahil nakakapamalengke pa itong mag-isa. Isang beses nga nung nagbubuntis ako sa panganay ko noong 2011, nakasabayin ko pa ito sa tricycle na sinakyan ko. Bumiyahe ako papunta sa lugar nila mama. Fiestahan kasi noon. Kung di ako nagkakamali, Oktubre ito kaya hindi ko talaga makakalimutan. Nung makasakayin ko itong si Lola, nagmano ako sa kanya at kinamusta. Aba, ang sagot ba naman sa akin, Sir Seth? Inday, kahamot mo ah. Ibig sabihin nun, mabango umano ako. Napakunot naman ang noo ko kasabay sa tanong na, ha? Hindi nga ako nagpabango, Lola eh. Maselan kasi ako nung magbubuntis ako ng Sir Seth at isa sa mga ayaw ko ay pabango. Kahit anong pabango ay sumusuka talaga ako pag nakakaamoy. Kaya nagtaka talaga ako kung ano ang ibig sabihin ni Lola Pinang na mabango daw ako nun. Panay sipat pa ito sa tiyan ko habang nasa biyahe kami dahil nakaupo ako sa harapan ng tricycle at sa likuran naman siya. Akalain mo na halos dukwangin na lamang ako para lang talaga makadikit sa akin nun. Eto pa, dito pa talaga nakumpirma na aswang nga itong si Lola. Nung pagkahapon ay bigla na lamang itong pumunta sa bahay nila Lolo Ingo. Wala na si Lolo nun. Silang magkakapatid na lamang ang nakatira doon. Si Mama at ang bunso niyang kapatid. Kaya nagulat kaming lahat nang pumunta doon si Lola Pinang at nakangiting nangungumusta sa amin samantalang ni minsan ay hindi ito pumupunta doon sa bahay nila Lolo Ingo. Kahit nabubuhay pa sina Lolo at Lola ko. Tinanong ito ng mama ko na, "O Inay Pinang, napasyal ka?" "Wala lang. Gusto ko lang makapaglakad-lakad." Habang nakangisi, nakatitig pa rin ito sa tiyan ko. At paulit-ulit na lumulunok ng laway. Nung napansin ng mama ko na sa akin nakatitig itong si Lola Pinang, inutusan ni mama ang isa niyang pamangkin na lalaki na magsiga doon sa balkonahin ng kamangyan. Dali-dali naman itong sumunod. Pagkasindi pa lang ng pinsan ko sa baga na nilagyan ng kamangyan nun, halos mapatalon itong si Lola Pinang sabay nagpaalam na uuwi na daw siya. Kaya naman napasabi na lamang si mama ng, alam namin na aswang ka. Wag mo talagang pagtatangkaan yung anak ko ha. Dahil ako'y mga kalaban mo. Sa mga magtatanong naman kung bakit hindi ako nakakaramdam ng pananakit ng tiyan kahit may aswang sa paligid nun. Dahil ito sabak na nakasabit sa damit ko. Gawa ito ng lola ko, nanay ng aking ama na isang magaling na manggagamot. Kaya naman hindi ako tinatablan ng mga masasamang nilalang sa paligid nun.